Sige, di baling madumihan ako. Basta makakain ka lang. Gilagid, gilagid, up, stay, stay, stay anak, stay. Yun, good boy. Good boy. Nasugat yung gilagid mo. Good boy. Good boy. Huwag mo itapon, huwag mo itapon. Lunok, lunok. Lunok, lunok. Lunok, lunok. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Okay? Okay, okay. Yun, mga kadiskarte, yung pong pagkain niya ngayon, yun nga, nilagyan ko ng konting tubig para maging malambot. Doon ka, doon ka. Doon ka na, doon ka na. Doon ka na. Huwag kang pupunta doon sa ibaba. Ayaw ko doon. Huwag kang pupunta sa sulok. Sit ka lang dyan. Stay ka lang dyan. Ayan. Lahat po ng pinapainom kong tubig, gamot o pagkain niya ay pinapabless at binibigyan ko po ng dasal sa pong may kapal para po pagpasok sa katawan ni Popoy ay mas makatulong at manumbalik po ang kanyang kalakasan. Patuloy lang po tayo mga kadiskarte sa laban at pananalig. Salamat po sa inyong dasal. Samahan niyo po kami mga kadiskarte kay mamaya kay Teddy. Pupunta po kami ng clinic para ma-blood chem na rin po. Ay, sorry. Nilagyan ko ng mainit na tubig mga kadis, yung panligo ni Teddy Pen. Malamig kasi yung panahon ngayon dito sa yung klima. Kaya kailangan may mainit na tubig. Okay. Sakay na, Pen. Go! Yun. Tabi tayo, tabi. Boss, punta tayo ng yung dati sa friendship. Bye-bye, doggies. Maulan yung panahon ngayon at malamig. Ayan, umuulan po. Ano nang oras kanya, boss? Sa Tinangkay, Alas 4? Alas 4 na po. Sit, stay. Di ba? Gwapo. Dali lang. Pagkita mo yung damit mo. Di ba? Yabang din, 11.2 ang timbang ni Teddy. Tara, let's go! Ayan. Nilipat ko na rin si Teddy dito para isang puntahan na lang kami every time na may check-up sila. Ano pang pangalan niya? Ito si Teddy Pen. Sign niya si Bodie, Cloud, tsaka si Popoy po, no? Opo. Ano pong name niya? Teddy Pen. Teddy Pen. T-E-D-D-Y, tapos Pen. Pen. Teddy Pen. Relax ka lang, Oo, mababait sila dito, no? Tinitignan mo na si Teddy Pen mga kadis. Ayan, dahil meron siyang pulgas at may nakitang garapata na iilan. Good boy, anak. Teddy Pen, the chick boy. Teddy Pen, the chick. Wala na. Bati na. Wait lang. Pahintin na lang po naman ito. Thank you, Doc.
Hintayin natin yung resulta mo, na. Okay. Uwi ka na? Pahintay na. Thank you, Sir JB. Yabang naman. Ayan si Doc George. Sana ano, good yung maging result ni Teddy Pen. Ito po si Doc Romel para i-explain kung ano yung naging result. Start tayo ha. So sa CBC o complete blood count. So CBC until DRA percent, ito yung immune system o yung white blood cells na lumalaban sa katawan natin kapag mayroong infection, kapag may sakit. Kapag may problem, may makikita dito ng mga sa notes. So may meron nakalagay na L or H kapag high. Pero so far wala nakalagay na any notes dito sa white blood cells niya. Next, RBC, ito yung pulang dugo mismo na nag-determine na kung meron siyang anemia o kulang ba siya sa dugo. Hanggang hematocrit. Kung makikita natin low, so anemic siya. Next, hematocrit yung kabuuan ng dugo niya. Ang kabuuan ng dugo niya sa ngayon, ang lumabas na resulta ay 32.7%. Ang normal ay 37 to 55. May slightly na pagbaba ng kanyang dugo. Next, platelets. Platelets, ito yung responsibilidad niya yung sa ating pamamasa, pagdurugo. Sila yung pumipigil nun. Sila yung nagpapatigil para hindi tayo duguin, hindi tayo magkapasa. Kung makikita natin 48, yung resulta ni Teddy Pen, normal is 165 to 500. Ayan yung nakita natin. Sunod naman, dito sa blood chemistry, ulitin natin, creatinine. Crea means creatinine, BUN is blood urine nitrogen, specific for kidneys. Tapos ALT, AST, ito naman yung specific for liver. So for kung makikita natin kapag may problem to, namumula ito. Pero kung makikita natin, normal lahat. Safe yung liver niya, safe. As of now, safe liver niya, safe yung kidney niya. Wala siyang any kind of kidney and liver damage. Thank you, Lord. Okay, pero hindi natin pwedeng i-disregard na based dito sa CBC, base dito sa CBC ni Teddy Pen, hindi natin pwedeng sabihin na clear agad siya kasi bago natin ma-rule out ito kasi suspected ko pa din siya ng blood parasitism based po sa platelet niya. So meron tayong test kits na ginagamit. Kung gusto ipa-test, pwede naman. Kung gusto mo nang obserbahan, pwede naman. Kasi mukhang blood parasitism dito, nakaparehas ng meron si Popoy. And baka sa pagtagal-tagalan, baka mapunta sa ganon si Teddy Pen. Sa kanya kasi tingin ko is more on subclinical type. Subclinical hindi siya nakikita sa buong sa physical appearance niya, hindi gaano nakikita sa katawan. Pero nagsisimula pa lang. Okay, yan yung nangyari. Kung gusto ipa-test, sir, pwede naman kung gusto mo na resetahan, gawa natin ng medication, okay lang naman po. Yung decision natin. Magkano po ba abutin yung panibagong test na yun? Yung panibagong test doon natin malalaman kung positive o negative siya sa blood parasitism. Price niya is around 750. Ayun siya, 30 minutes yung result kung gusto po natin. May nakolekt naman na akong blood, hindi ko naman siya kukolektahan para hindi na siya ma-stress. Ayun po. Okay. So as of now, anong much better na ano? Para sa kanya, Doc, resetahin na muna ng para... Sige, obserbahan natin, resetahan natin siya for 2 weeks. Okay. After 2 weeks, kung gusto natin mag-decide i-test, pwede naman. Kasi bakit natin siya tinetest? Bakit kailangan i-test? Kaya siya tinetest para malaman natin kung positive. At, wag naman sana, kung positive siya, ang mangyayari, yung treatment niya, hindi lang 2 weeks, magiging 1 month. Kasi yung treatment sa mga gantong kaso o klase ng sakit, 1 month to 2 months ginagamot. Yung blood parasitism o yung dengue sa tao, ha? Yung parang dengue rin, parang dengue. Ano. Dengue, same as with humans, sinisira niya yung dugo, pinuputok niya yung dugo sa katawan. Yun yung microbes o yung mga protozoa, specifically yung mga blood parasite na yun, nagpupunta doon sa dugo, pinuputok yung dugo. And eventually, nadadamay si liver. Kaya tumataas yung liver nila. Ito medyo mataas, pero normal pa rin siya. Next, ano sunod kapag lagi pumuputok yung dugo? Next, tinatamaan yung kidney. Same with Popoy. Ganun po yung nangyayari. Pero for now, normal naman yung liver and kidneys niya. Resetahan ko na lang si Teddy Pen para at least mas maiwasan at hindi na magtuloy-tuloy itong sakit na possible na meron siya. So, ayun yung result. Teddy Pen, ha? Bali,
3,420 po. Magkano kasi? 3,420. 1, 2, 3. 3,420 para kay Teddy Pen. Ay, this is 4,000. Yabang oh, yabang Teddy Pen. Po yung Thank you po. pagaling ka, Teddy Pen. Thank you po. Thank you so much. Kuya. Sa atin ta. Gwapo-gwapo. Gwapo-gwapo Popoy. Mga kadiskate, nandito na tayo sa bahay. Kasama ko na ang aking anak na si Popoy Gwapo. Isusumbong ko, mga kadis. Isusumbong ko si Popoy kasi ayaw niyang kumain ngayon sa day 4 niya. At pinagalitan ko kanina kasi ayaw niyang kumain. Kaya yan, kailangan ko siyang i-force feeding. Tapos pumupunta po siya sa ilalim ng papag, sa kama. O, tingin ka doon. O, susumbong kita sa mga sa mga followers mo. Mag-update lang ako mga kadiskarte. At ayan, kagagaling lang din namin sa check-up ni Teddy. At ngayon ay mag-update po tayo sa lagay sa day 4 ni Popoy. Ang ganap po, bale kaninang umaga ay nagsuka po siya ng 2 beses. At nakapagpupo ng sobrang dark brown na may amoy. Pasintabi na lamang po sa mga nanonood. At umihi na po rin siya ng 2 beses na may kulay ng bagya. Although sabi ni Ate Gemma, much better daw na ganon at may amoy para lumalabas yung anumang sa katawan niya. O, yun po ang update sa day 4 ni Popoy. Hindi po siya kumakain. Yun, pino-force feeding ko lamang siya. At ang pinasasalamatan ko po ay umiinom siya ng maraming tubig. So, yun na lamang. Doon siya bumabawi. Ayos ka lang, anak. Ayos ka lang. Laban lang. Laban lang. Pasalamat ka sa mga sa mga tumutulong sa iyo, anak. Yung sa kay Teddy, mga kadiskarte, i-explain ko na rin bakit ko siya idinala rin doon. Kasi meron pong nagpadala ng pera para sa kanya. Pero bago ko po sabihin yun, ay i-update ko muna kayo sa mga pera na nalikom ko simula day 1 hanggang sa ngayon, yung day 4 ni Popoy. Easy ka lang, anak. Ayan. Nakatanggap po tayo ng 5,000 mula day 1 kay Ate Gemma, yun, 5,000. At kay Kuya Roy ng 3,000. Kay Ate Olivia, 8,519. Kay Ma'am Lorena Lungkay po ay 500. Kay Ate Ranilyn Jordan, 3,000. Meron po tayong total na 20,019 pesos.
Ang expenses po ni Popoy simula day 1, yung unang check-up niya ay yun, naubos po yung 5,000 at 3,000 mula sa Family Musni. Ayun. At andun yung mga gamot ni Popoy, yung mga ibang test, yung dialysis, ayan, kasama na po lahat-lahat doon yung sa 8,000. At yung kay Ma'am Lorena, kay Ate Ranilyn Jordan ay 3,000. 1,500 for Popoy, then 1,500 for Teddy. Then, pina-check up ko na rin si Teddy dahil gusto rin ni Ate Ranilyn na mapa-check up siya, kaya dinala ko na rin. Ang naging result naman kay Teddy, mga kadis, na ang naging resulta ay maayos naman po ang kanyang kidney, ng kanyang liver. Although meron po silang nakita na pagka-anemic at yung pagiging low blood at kailangan daw na maagapan. Pero hindi naman daw doon na masyadong ikakabala, kaya pa naman siyang ano. Pero sabi nga ni Doc, doon na rin papunta kapag hindi naagapan yung mga ganong uri ng kang sitwasyon nila. So ayun, gumastos po tayo para kay Teddy. Ang budget lamang po para sa kanya ay 1,500 at yung blood chem, ang tawag doon? Laboratory. O yun, 1,100 po yung laboratory kay Teddy Pen, at sa mga gamot po niya ay umabot ng total ng 3,640. So meron po siyang binigay na vitamin na liverolin, at yung black cheese, Black Armor, at itong doxycycline, prednisone ba to, mami? Ayun. So, yun. Para kay Teddy, na good for 2 weeks. Then, babalik siya ng check-up after nung 2 weeks. Maraming salamat po sa kay Ate Ranilyn Jordan. So, ang kabuuan ng expenses natin mula day 1 hanggang ngayon, day 4, 11,640. Meron pa pong remaining na 8,379. Meron pa po akong natitirang dito na magagamit natin para sa long-term na gamutan ni Popoy, para sa kanyang dialysis, para maging continue ang kanyang paggagamot. Ayan, kailangan po niyang pabalik-balik ng every 3 days para sa kanyang pagdadialysis. Hopefully, sana ay maging magbunga po ng mabuti ang ginagawa po nating lahat sa kanya. At yun, maraming salamat po sa tulong at pagmamahal niyo sa aking anak. Salamat daw po, sabi ni Popoy. So, yun ang ating update ngayon, mga kadis. Mag-update naman po ako sa day 5 para sa pagbalik ni Popoy doon, para sa kanyang regular check-up, then makita ni doktor at kailangan na niya ring ma-dialysis ngayong bukas. Sorry, may patakpoy. Ano pa ba? At yun, gusto ko na rin separate po kasi yung mga natatanggap natin mula sa super chat, yung tinatawag nilang sa mismong account, yung nagpapadala sila, sila JM Biayero, Emma Cuevas, Marie Christine, at yung last na upload ko si Ma'am Tweety Cell. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, makakatulong po ito para sa pagpapagamot natin sa ating mahal na anak na si Popoy. Kailangan Popoy, very good Popoy. Laban lang anak ha, huwag ka nang pupunta dun sa sulok. At yun, yung ang kaganapan mga kadiskarte, bale, explain ko na rin pala yung sumobrang expenses para kay Teddy.
Dahil nakausap ko na rin si Kuya Roy kagabi na sabi niya ay wag ko daw siya na daw bahala para sa kakulangan, para sa ginamit kong pera na pinandagdag ko para sa kay Teddy. Dahil si Kuya mismo ang nagsasabi, si Kuya Roy Musni, na siya nang bahala yung para kay Teddy at para kay Dagis. Nais niya rin yung ipa-check up dahil nag-aalala din siya. Natutuwa ako dahil talagang mapagmahal sila sa mga sa mga katulad nila. Ayun, maraming salamat. Koy, dahil salamat po. Ate Gemma, TJ. Yan. So, yun na lamang po muna mga kadiskarte para makapag-update tayo ulit bukas. At huwag niyong kalimutan na mag-comment at mag-share para mas ma-spread po ang ating ang journey ni Popoy. At sa pamamagitan ng panonood nyo at pagkokomento, lalong dumarami po ang ating mga subscribers at nagmamahal kay Popoy. Hanggang pansamantala, dito na muna mga kadis at maraming salamat po. God bless. God bless po. Wala na ko yung kalingwan.